Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, Senador, Engineer, Yone. Biliasis, Toda, anong iano ng mga kasama naming presidente, iba ba yung presyo ng gasolina po? Ganun lang po. Sa langis, ano? Pero ito, again, implementasyon. Kapag umabot na sa $80 per barrel ang presyo o world price, dapat hindi na i-apply yung dagdag na excise tax. Pero ganyan eh. Ang problema, matagal po mag-react yung nag-implementan. Automatic yun, nasa batas po yun. Dapat sa world price ng oil, crude oil, umabot ng $80 per barrel. Automatic, baba dapat yung presyo ng gasolina. Ang problema, babawasan tayo ng sentimo, hahakawin tayo ng piso. Di ba ganun nangyayari? Parang pinapakaw lang tayo na, uy, Martes, bababa ng 15 centavos, 20 centavos. Pag hinataw tayo after 3 weeks, 1 peso, 20 centavos, 1 peso, 50 centavos. Kasi delay, kaya sabi ko rin kanina, dapat talaga yung pagkakalat natin ng datos, dapat mag-modernize na talaga tayo, dapat pag umabot na gano'n, automatic, alam na natin yun yung delay yung reaction ng mga oil companies. I suggest, Senator, yung ipasok ng ninyo sa lalo na ng panahon, itong article, with new mandate given anyway, pati po yung stocks natin sa Amerika, hindi po alam ng gobyerno. Kasi tinatala na kayo ng regulatory powers. Wala man lang licensing, grace of respect, pati mga bodega, hindi po makapasok na ito to respect sa gobyerno ng stocks there. They have no power. And then, also, the trading responsibilities, it cannot buy the power stock. So, pag yung nagulong mo ng power stock na ito, hindi mo makapagis na ito. At ito sa ito, nag-iyak mo power stock natin. Okay, paano hindi pa pera ng sa iba? Sa mga latest issues. Yung UP Los Baños yung Balitec. Sa pagbigay alam ko po sa inyo, ito ang kabutihan ay itong gantong konsultahan. Nung ako po yung nag-usap kami ni Sendo, tinanong niya ako, gusto mo ba mga ilang libong tao? At kung ba, para natin sabi ko, mas gusto ko yung nagkukonsultahan. Kasi sa pamamagitan ng pakikinig, doon natin nalaman talaga ano yung problema sa ground, ano yung mga concern. UP Los Baños, dahil meron kong staff na kumuha ng master course doon sa UP Los Baños. Napagkalaman niya na yung UP Biotech, kulang na kulang sa kagtan. Kaya naging parang part ng advocacy ko, tuwing merong budget deliberation, dagdag ako ng dagdag ng pondo kasi yung Biotech. Ang total na niya dagdag ko doon sa ating national budget. I think over a period of more than 3 years, 1.8 billion pesos. Unfortunately, yung iba na for later release. Pero nakatuloy pa rin sila ng mga gamit. Gagamit na bago, pinakita sa amin nung napasal kami doon. Yung dating Director Brown na nandun, nagdadali sa ngayon. Malaking tulong kasi bagong technology sa pagsasaka. Idudugtong ko na rin ito sa nasabi ko kanina, dapat meron tayong mga kabataan magsasaka para sa bayan, para doktor para sa bayan. Na kung saan, papag-aaralan nila yung mga bagong kagamitan para ma-improve na yung productivity o production ng ating mga magsasaka. So, yun, sa pamamagitan ng budget deliberation, pwede naman magdagdag ng pondo doon sa kinaukulang ahensya o tulad ng Philippines Finance, yung Biotech, na modern na yung mga equipment nila ngayon. Dahil ako po mismo, ang personal, na nag-realign, nag-augment ng budget ng UP Biotech. At malaking bagay kasi pinakita kami ng mga produce nila. Alam nyo, mais, yung dati kanyang kali, magkalaki-laki ng mais na kanilang produksyon. At yung mga iba, mga gulay, ang gaganda because of modern technological mga equipment na gamit nila. So yun natin pagkukunan ng pansin. Kasi sabi niyo ba kanina, kung wala tayong magsasaka, gutom kami lahat, patay kami lahat, wala kami dito. So dapat we owe to them na ibalik naman sa kanila yung kanilang pinuhunan na init ng araw, yung pagod. Dapat pag-isipan natin, balikan na natin yung pinagkagin na natin mga pagkain. Simila to na, alright. Magtatanong si tatay, pero magtatanong muna ang Toda. Alam niyo ba na nung si Senator Lacson ang namumuno ng Philippine National Police, nawala yung photo caps? Yung mga pulis na namumuno, siguro sa Villases wala yan dito. Sa probinsya wala siya dito, pero sa Metro Manila, ano mga panahon yan, marami. Sa Toda, anong pwedeng itanong ninyo kay Senator Lacson? Ano pwedeng yung may file? Sino man sa Toda? Bago ko tawagan si tatay na gusto magtanong, anong may tatanong ninyo kay Senator? Ikaw, Presidente. Sorry, sir. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon, Senador, Engineer, Yone. Biliasis, Toda, anong iano ng mga kasama naming presidente, iba ba yung presyo ng gasolina po? Ganun lang po. Thank you. Gasolina. Senator. Ano yung meron kami pinasang batas tungkol sa gasolina sa langis, ano?
Pero ito, again, implementasyon. Kapag umabot na sa $80 per barrel ang presyo world price, dapat hindi na i-apply yung dagdag na excise tax. Pero ganyan eh. Ang problema, matagal pong mag-react yung nag-implementa. Automatic yun, nasa batas po yun. Dapat sa ang world price ng oil, crude oil, umabot ng $80 per barrel. Automatic, baba dapat yung presyo ng gasolina. Ang problema, babawasan tayo ng sentimo, hahakawin tayo ng piso. Di ba ganun ang nangyayari? Parang pinapakaw lang tayo na, uy, Martes, bababa ng 15 centavos, 20 centavos. Pag hinataw tayo after 3 weeks, 1 peso, 20 centavos, 1 peso, 50 centavos. Kasi delay. Kaya sabi ko rin kanina, dapat talaga yung pagkalat natin ng datos, dapat mag-modernize na talaga tayo. Dapat pag umano na gano'n, automatic, alam na natin hindi yung delayed reaction ng mga companies. Senator, si Vice Mayor ng Santo Tomas. Maganda na ako po, Senator. Sa mga taon na po ito. Kasi hindi lang po kayo nakaka-experience. Sa amin po, sa paggawa po namin ng batas at sa opisina po, kami po ang pumipirma ng mga prangkisa. Ngayon, ang nagiging problema po namin, pag humingi ng tulong yung mga toda, dahil dyan sa mga batas na pinatutupad ng bawat munisipyo, sana po, tulungan nyo kami sa taas para ma-regulate ng maayos yan. Para hindi naman po kawawa yung mga tricycle. Nagbabayad po sila sa munisipyo. Kung pumupunta po sila sa ibang bayan, kinakailangan ulit na magbayad sila. Kawawa naman po sila. Ang gagawin, ang hinihiling po namin ay sana mapagbigyan sila dahil hindi naman po sila namamasada sa kanila, kundi magkahati lang. Sana po magagaling po sa taas yan. Tulungan niyo po kami, Senator. Ano ang specific na regulasyon ang gusto nyo ma-i-dahil? Yung mga sa munisipyo po kasi, sa kanya-kanyang LGU, meron po ginawa kami. Meron po kami tinatutupad. Pero sa Santo Tomas, kami po ay nakikiusap sa ibang bayan para makalabas sila. Pero pag yung mga taga sa amin, pupunta sa ibang lugar, maraming prohibition, pinuhuli sila ng mga pulis. Kami po ay nakikiusap minsan sa mga pulis, minsan hindi po kami pinagbibigyan. Ano po ang magandang gawin namin? Kawawa po yung mga tuta. Ang pagbayad po nila sa bawat munisipyo na kung saan po sila, kulang pa po yun sa mga kinikita nila sa araw-araw. Lalo na po, pagka-graduate ng high school, binibilhan kaya ng magulang ng motorsiklo. Dahil hindi na kaya pag-aralin sa dumami ng dumami. Kaya lang po, paglabas nila, yung pasahero po matutulungan din natin. Kasi kung galing sa kanila, ihahatid na sa ibang bayan. Sana hindi naman po huliin yan ng mga pulis. Wala po kami karampatan batas sa munisipyo na magpabawal sa ibang lugar. Kaya humihingi po kami sa inyo ng tulong. Wala po. Alam nyo, Mayor, wala akong ready na sagot. Kasi mayroon pa nga po, hindi ko na-intindihan yung issue. So may mga kasama ko rin itong legislative staff. I'm sure nililista nila yan para mapag-aralan kung paano ma-resolve yung issue ninyo na hanggang doon sa hangganan ng bayan, pwede mag-ahead. So pwede pag-aralan po yan, pero wala akong may sasagot sa inyong tahasan ngayon kasi hindi ko naintindihan pa yung kung ano pang ulang batas na dapat pag-aralan o kaya dapat pairalin. Mahirap po baka ako na hindi naman matutupad kasi imposible. Pero kasama po kasi yung mga pulis. Yeah, Mayor, I understand. Na nagagamit po ng mga bayan-bayan. Yeah, I understand, Mayor. Kasi ang nasakop ng prangkisa ng LGU, siyempre, sa loob ng bayan. Hindi ko alam lang kayo kung paano yung magagawa natin ng kaukulang batas o regulasyon na pwede tumawid sa kabilang bayan yung mga tricycle. Kaya nyo, Mayor, Regulation lang naman po. yes, parang certain number of kilometers, hindi naman kailangan doon sila nag-roam around inside the other municipality. Ayan no, sabi ko ba, mahirap sagutin yung hindi ko naman alam. So pagkakaroon po yan, may kasama ko po mga abogado rito, I'm sure, pagkakaroon nila parang sa ganun, kung kailangan natin ng legislation patungkol sa problema na yan, gagawin natin. Kung hindi labag sa, alam mo yun, sa naman pag may legislation, huwag lang may constitutional na problema. Parang lumilitaw na bawat bayan may kanya-kanyang regulasyon. Item number 1. Item number 2, bawat bayan nagbibigay ng prangkisa. Therefore, pag binigyan ng prangkisa ang TODA sa Santo Tomas, yung prangkisa niyon ay hindi applicable sa Villasis. Uhulihin ngayon ng LESCO ng Villasis sa pagkatuman. Pero sinasabi ho ninyo, pinakikita lang naman, hindi naman namamasakit. So ang commitment ni Senator Bing Lacson, pag-aralan ito. Kung parang konsepto ng Integrated National Police, nung una ay kanya-kanya, paano siya nag-integrate. Alright, last na tanong, bago doon sa mga panapagan natin, Vice Mayor. Alam niyo yung sinabi ni Vice Mayor, applicable sa buong bansa. Palagay ko, hindi lang yan sa Santo Tomas, going to Villasis,
lahat ng total concern niya. Si tatay kanina pa nagtatas ng kamay. Magandang hapon po rin ako sa lahat. Balik tayo sa magsasaka. Ako po isang presidente rin ng asosasyon. Pero nabinigay ng LGU sa atin ng equipment para umanda ang ating lupa para hindi na kasi ng LGU sa atin. Thank you. Ito yung pinapagawa ng organic fertilizer. Sana matulungan po kayo. Sir Sendo. Shout out dyan sa ating mga returning viewers. Palike naman po and subscribe. Yun po, Senador. Yan po talagang intent ng rice tariffication. Merong ini-earmark, may iniipon na halaga galing doon sa tariff, sa pag-import ng bigas, mga agricultural products, para mabigyan ng tulong, farm input, sa mga equipment, yung mga magsasaka. Nasa batas po yan, implementation ang kailangan natin. Kasi may mga balita na yung selective yung pagbibigay. Hindi na pagkaaralan mabuti. Sino ba yung nangangailangan ng ganito? Sino na nangangailangan ng ganon? So halimbawa mobile rice mill ang kailangan ng isang lugar, mobile rice mill ang ipapadala doon. Kung dealer, dealer ang padala doon, etc. etc. So yun po yung intent ng batas. Yung implementation lang ang medyo may problema. So again, sa Senate, oversight, yung sinasabi ni Kalyo ni kanina. Oversight, ibig sabihin, titingnan during the budget deliberation, kung siya mismo ay magpapatawag ng discussion. Alright.